Alam nyo po, napakalaki sobra nung binitawang balita itong si Tambaluslos, itong pinsan ni Bongbong Marcos. Sa madaling salita, itinuturo niya na, maybe not directly, pero itinuturo na niya itong kanyang pinsan na si Bongbong Marcos ang talagang mastermind. Hindi daw si Tambaluslos ang mastermind, magnanakaw lang siya. Ang mastermind daw talaga ay yung kanyang pinsan na si Bongbong Marcos. Kaya ano po yan ha? Asupalpal dyan yung mga trolls ni Bongbong Marcos. Ha? Wala silang magawa dyan kasi tinakot sila. Tinakot sila ni Tambaluslos. At alam natin, may karapatang manakot si Tambaluslos. Bakit? Maraming hawak na ebidensya. At yan po ang napakainit na balita ngayon sa Pilipinas. Ngayon, gumawa sila ng paraan para hindi naman yan ang pag-usapan. Tatandaan po natin, pag marami masyadong balita, lalo na yung bumabakat, lalo na yung tumatagos, tagos na tagos kay Bongbong Marcos, bakat na bakat kay Bongbong Marcos, gagawa sila ng issue. Manghahara sila para hindi mapag-usapan yung topic na yon. Isa po ito sa pinaiingay nila. Ang Family KTV na ito may karugtong umanong hotel kung saan nasa 54 na babae ang nasagip ng NBI mula sa umano'y pambubugaw. Merong secret na passage papunta ron sa hotel. Pag nahas yung transaksyon, aakyat na doon sa hagdanan sa likod, paakyat diretso ron sa mga kwarto na pinapalabas nila ng hotel. Naku, patay. Ikaw ba matibag? Matanong kita, hindi ka ba pupunta ng mga KTV? Ako sisiguraduhin ko, hindi. Hindi ako mahilig sa ganyan. Pero ikaw, ay, naku. Di tayo sa nagbibintang ha, pero tanga lang. Tanga lang ang hindi nakakaalam na itong ginagawa ng gobyernong ito panghaharas. Dinidikit itong KTV dito kay Depensor. Tingnan natin kung paano nila pinaikot-ikot. Ito naman si Matibag nagpapagamit. Ang balita ko nga dito ha, maraming taga-NBI galit na dito kay Matibag. Ang epal-epal kasi. Sa bagay, napag-uutusan lang yan. Sigurado yan. Ako, yung opinion ko lang to ha. Pero as far as I'm concerned, I'm sure sa opinion ko to. Galing kay Bongbong Marcos yan. Pinapatrabaho. Ito naman si Matibag, sunod na sunod. Sa bagay, hindi ka naman magiging NBI chief kung hindi ka utu-utu. Hindi, sa panahon ni Bongbong Marcos ha, sa iba, kung hindi to susunod kay Bongbong Marcos, hindi tanggal na yan. Na hotel. At may natuklasan pa ang NBI sa may-ari ng hotel batay sa mga nakuha nilang dokumento. Ito pala, ang mga may-ari, yung asawa nga ni Mike Depensor at anak niya. So yung mga documents revealed na sila yung may mga kinalaman dito, no? Ito pala. Ayun siya. Ito pala. So lumalabas, nung ni-raid daw nila ito, hindi nila alam na ito ay kay Depensor, sa asawa ni Depensor at sa anak. Wow. Baka kaya nyo ni-raid yan kasi ididikit nyo kay Depensor yan. Kasi ang daming KTV sa Maynila, sa Mabini. Sinakwento nga ni Bay. Ang daming KTV sa Mabini. Ang dami sa Manila. Ang natsambahan nyo pa, yung pwede nyong idikit kahit hindi naman. Mamaya explain natin bakit hindi naman dapat idikit kay Depensor. Ginagawa nyo naman tanga. Ano ba kayo, tanga o ginagawa nyo kaming tanga? Dalawa lang yan eh. Tanga kayo o ginagawa nyo kaming tanga. Pero sa tingin ko hindi kayo tanga. Ginagawa nyo kaming tanga. Hindi naman kaming tanga, sir. Pambihira naman, no. Chicago Blue Hotel shares the same address. Then there are interlocking officers and also directors na nandiyan. Chairman daw ng kumpanyang may-ari ng hotel ang asawa ni dating Congressman Mike Depensor. Treasurer naman ang kanilang anak. Kahapon, inireklamo ng NBI ang mag-ina ni Depensor ng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Todo tanggi sa paratang ang may bahay ni Depensor na si Julie. Wala raw silang kaugnayan sa sinilakay na bar. Ito yan ha. Halata naman ang pinabantay nila dito sa mga anak sa anak at saka sa asawa ni Kong Mike ay human trafficking. Alam na natin yung style na yan. Wala kasing walang bail. So ipakukulong itong mag-ina ni Kong Depensor. Harassment eh.
Diba? Iyan, ganyan din ang ginawa kay Pastor Kibuloy. Ganyan ang gusto nilang gawin. Ipipilit nila yung human trafficking. Nakakatakot na po yan kasi inaabuso na yung batas. Ang batas ay dapat pinoprotektahan ng mga mamamayan. Ang batas po ay hindi inaabuso. Kasi baka mamaya, eto lang sa akin, baka mamaya may mga katulong itong mga politikong kalaban ni Bongbong Marcos. Kakausapin yung katulong, tapos sasabihin, hindi sila pinaalis ng amo. Human trafficking na, kidnapping na. So ang gagawin, babayaran na lang. Mahirap po yung ganyan. Pero kaya mo namang patunayang hindi. Gaya nito, kayang patunayan ni Kong Mike na hindi sila guilty. Ang problema, sa tagal ng batas natin, habang pinapatunayan mo, nakakulong. Naiintindihan nyo? Yan ang style nila, pipigain ka. Pag nakakulong ka na, para tumahimik si Defensor. Alam naman natin si Defensor ang nagpoprotekta ngayon doon sa mga Marines. Kasama po na siya dyan. Di po ba? Ito pala, yung KTV na yan ay hindi doon sa mag-ina. Ang sa kanila dyan, building. Sa katunayan, may mga 7-Eleven pa nga dyan sa baba. At korporasyon po yung building. So may umuupa. Halimbawa ako, magpapaupa ako ng kondominium. Yung pinaupahan ko, nagdodroga pala. Kasalanan ko. Yung pinaupahan ko, halimbawa ng bahay. Yung umupa ron, ayaw pa anisin yung syota niya. Kakasuhan niyo akong human trafficking. Mapapatunayan ko yun kasi pinaupahan ko naman yun. Pero for the meantime, nakakulong ako. Ganun ang laro nitong mga animal na to. Di ba nakakabuisit? Bakit ididikit nyo kila Kong Mike na hindi naman kanila yung KTV, hindi naman kanila yung hotel, kanila lang yung building. At hindi lang po sila may-ari. Korporasyon po yan. Sir, mali po kayo dyan. That's below the belt. Daw na smear campaign ito na layong mag-imbento ng kaso laban sa kanila ng anak. Hamon niya kay NBI Director Melvin Matibag, harapin si Defensor kung may problema ito sa kanya at huwag idamay silang mag-ina, pati mga empleyado nila. Alam mo, tama to si Tama yung mag-ina ni Defensor. Harapin mo. Harapin nyo si Kong Mike. Huwag kayong parang bakla. Alam ko hindi kayo bakla. Pero indirectly parang ganyan ang pantig sa tenga ko nung sinasabi nito mag-ina ni Kong Mike. And can we blame them? Of course not. Yan din ang sasabihin ko. Alam nyo po sa mga politiko, and sana sundin doon to ng mga vloggers. Sundin sana to ng mga vloggers. Pagdating sa politika, tayo-tayo lang. Meron daw silang usaping ganyan. Magkalaban tayo sa politika, diyan ka, dito ako. Sige, maglaban tayo. Walang problema. Sunugan tayo. Pero wag kang bakla. Tayo lang. Walang damayan ng asawa. Kabaklaan po yan eh. Walang damayan ng anak. Kayo lang. Unless yung asawa mo at yung anak mo politiko rin. That is a different story. Pero kung hindi naman sila magkakalaban sa politika, walang damayan. Ganyan din sa vloggers. Dapat ganyan din ang mga vloggers. Walang damayan ng asawa, walang damayan ng anak. Huwag kayong bakla. Pag may problema kayo doon sa ibang vloggers na kaiba ng inyong opinion, politika lang tayo, walang personalan. Dalhin nyo po yung argumento ninyo ng may talino. Pero pag pumasok ka na sa personal, bobo ka. Bobo ka. Ganyan din naman sa politika. Pag pumasok ka na sa personal, bakla ka. Ba't dinadamay niyo yung asawa? Sa totoo lang, huwag na tayong maglokohan. Hindi naman tanga mga Pilipino. Alam naman, okay, kung ang argumento ninyo ay yung mag-ina ni Defensor ang may-ari niyang club na yan at saka ng hotel na yan. Una, ang galing naman ng timing nyo. Ang tagal-tagal na yan. Ngayon nyo lang ni-raid kung kailang may pasabog na maleta itong si Kong Defensor. Pangalawa, sa dinami-dami ng KTV sa buong Pilipinas, mga animal kayo. Yung iba, pag-aari pa ng mga Chinese, ng mga Koreano. Ang na-target nyo pa yung building ng mag-ina ni Kong Mike. Pangatlo, for discussion purposes, ulitin ko, hindi kila Kong Mike yung lugar na yan. Sinabi niya yan, yung building lang kanila. Pero for discussion purposes, hindi human trafficking yun. Alam naman ng mga tao yung ginagawa nila doon. Hindi po sila pinipuwersa. Pinanganak ka ba kahapon? Matibag. Pambihira naman, no? Katanda mo na eh. Huwag nga tayo magloko ang mga lalaki. Ako po, hindi ako agree dyan sa KTV na yan. Hindi ko talaga gusto. Hindi ako sa nagmamalinis. Hindi ko talaga gusto yung ganyan. Ang sa akin lang, hindi naman malay ba nila Defensor kung ano yung ginagawa doon? Kanila yung building eh. Numerenta yan. And hindi naman papasok yan sa human trafficking.
Pinipilit nyo kasi. Sa makuna ng reaksyon, si dating Congressman Defensor. Matatanda ang iniugnay ang mag-asawang Defensor sa Hindi kasi talaga mainit sila dito. Alam nyo ba kami, in-interview lang namin tong 18 Marines? Nakademanda kami dahil dito. Ganyan po sila kainit dyan. Tapos sasabihin, nagkataon na ni-raid yung KTV na yung building ay pagmahari ng Defensor at hindi nila alam. Ay, grabe ang pagkakataon. Ang daming pagkakataon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Parang yung prime water, ang tagal-tagal na noon. Issue. Nung kakampi nyo si Villar, hindi kayo umiimik. Nung pumasok na impeachment, biniran nyo na yung prime water. Style nyo. Ang daming problema ng Pilipinas, mga animal kayo. Naghihikahos na ang mga kababayan natin sa taas ng presyo ng langis. Hindi nyo ginagawa ng paraan. Ang inaatupag ng NBI KTV. Grabe ang krimen. Ang inaatupag nila KTV. Grabe ang ghost projects. Ang inaatupag nila KTV. Gago, di ba? Para tayong tinatarantado pare-parehas. May ginagago tayo nito mga to. pagluto ng 18 mga dating sundalo noong Marso na nagsabing kasama raw sila sa mga inutusang maghatid ng mali-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos at ilang opisyal. Depensa ni NBI Director Matibag, galing sa SEC ang mga dokumentong naging basihan nila sa paghahabla. Maganda, sagutin lang nila dahil malinaw naman, the law is clear kung ano yung violation ng anti-human trafficking. It so happened that former Congressman Mike Defensor is so active in the political fronts. Tapos ngayon may nangyayaring illegal na involve yung pamilya mo, i-connect nyo doon sa politika. I don't think that is fair. John Ano, ikaw pa, ang kapal ng mukha mo, ting. Ikaw pa magsasabi. I don't think that is, hindi ka kinakilabutan sa sinasabi mo. I don't think that it's fair. Ay, wow. Hindi ko rin ito masisi rin eh. Kailangan niya yung posisyon, so kailangan niyang sumunod kay Bongbong Marcos kasi hindi naman siya maupo dyan kung hindi siya hihimod. Ang pinapalabas niya, sagutin na lang nila Defensor. Oo, sasagutin yan. I'm sure marami silang ebidensya dyan. Ang problema nga, yung kinakaso nyo, ipakukulong tong mag-ina. Isipin mo, ang mauuna pang makulong yung mag-asawa ni Defensor. Yung mga nagnanakaw. Anong pakialam ng taong bayan dyan sa KTV na yan? Yung mga nagnanakaw ng bilyong-bilyong pondo sa ghost projects, laya. Yung pinagbibintangan yung KTV, ikukulong. Anong pakinabang yan sa Pilipinas? Anong pakialam namin dyan sa KTV na yan? At meron pa kayong guts to say na that is unfair. Wow, kayo pa. Of all people, manggagaling pa sa inyo.